Ayan, good afternoon guys. So, ginawa ko dito ngayon is pinalangan ko yung spring nung hammer para mas malakas yung ah, pagpalo nung hammer kasi yung spring niya kinalangan ko ng mga 3 to 4 mm na kasi unang-una kasi pag kinakas ako sagad na yung tulak nito, hindi na siya makasa. So, ibig sabihin, mabilis pumundo yung kanyang so kukunti lang. Instead na magputol ako doon sa kanyang guide, ginawa ko, nagkalang na lang ako sa spring, mas yun, kasi para wala tayong puputulin. Kasi once maputol, hindi na mababalikan unless gumawa ng bago. So, ito ngayon, nakasagad na siya. Kapag dinagdagan pa yan, hindi na siya maikakasa. So, yan na yung maximum niya. Hanggang dyan na lang siya po pwedeng palakasin gamit yung hammer spring. So, salamat doon sa isa nag-comment, nagbigay ng, hindi ko lang matandaan yung pangalan niya kasi cellphone natin yung ginagamit ko. Hindi ko lang matandaan yung pangalan niya, pero tama yung sinabi niya. Ito kasi is dumating sa akin na receiver na ito is 0.177. So, ginawa ko sa kanya, nag-machine ako para maging 0.22. Kasi wala akong panggawa ng barrel na 0.177. So, 0.22 yung ginawa ko. At minodify ko lang yung ibang parts niya. So, yung butas, hindi ko na-modify yung butas. Hindi ko rin naalala. Salamat sa kanya at pinaalala sa akin. Salamat dun sa comment niya. Ang lang, medyo kulang lang kasi is itong ating itong MPS meter is MPS talaga. Hindi siya maglalabas ng output na FPS kahit anong pindot ang gawin mo dyan. Kahit yung 3 seconds na mag-o-off lang siya. Kasi dito makikita mo na Ito nakasulat. Ayan. Nakasulat siya ibabaw. MPS talaga. Ayan. MPS talaga yung output niya. So, ngayon, ang gagawin ko, since salamat dun sa tip, dun sa comment, imamasin ko to once hindi siya pumalo ng 930 at least. Imamasin ko siya kasi tama yung sinabi niya. Transfer port at saka yung kasi kung hindi man nila kinumpute, nakadesign yan para sa 0.177, enough na siya. Kasi 700 plus FPS, yan ay para sa 0.177 na. Ngayon, since kailangan natin is 930 kasi 0.22, ayan, tingin ko hindi madadala yan sa power plenum. Hindi madadala sa power plenum kasi hindi rin maganda ang kasi mataas na masyado yung tension ng spring. Mabilis masisira yung cocking mechanism, yung trigger mechanism, mabilis masisira yan. Once ganyang kahigpit, yung ganyang katigas yung spring niya. So, titestingin natin para makita natin kung gaano yung pinagbago ko. Siya naman ay papalo ng 930, ganyan, 900 plus. Plenum na lang yung papalitan ko para makapagbawas ako ng tension ng spring. So, sa 1,600 na output, at ang laman niya is 2,000 PSI pa, matitesting natin yan. Yan pa yung galing doon sa unang pag-testing ko. So, hanggang dito lang tayo. Titestingin natin. Yan. Titestingin natin kung may pinagbago. Kasi, noong tayo ay nasa probinsya, ang reading niya, 233 to 34, ganyan, to 35. Ngayon, titestingin natin kung anong magiging reading niya. Yan natin, 2 shots. Teka, ipa-power on muna natin. Teka, sandali. Yan. Ipa-power on lang natin to. Nakpo. Patay kang bata ka kasi parang wala na siyang battery. Wala pa naman akong charger na ito. Naku, kailangan mag-charge pa nito.
So, yun yung problema natin. Pero titestingin natin siyang iputok muna. Yan, tatanggalin ko lang yung magazine. Yan, may laman na naman siyang isa. So, ito na lang muna. So, mabilis at malakas, pero hindi siya pumapalo. Ang alam ko, doon, tansyado ko na, doon sa set na. Nasa 800 plus lang siya. So, nadagdagan. Ito kasi tinesting ko kanina, bago ko ginawa ng video. Pumapalo siya sa FPS ng 850 hanggang 860 sa FPS. Sa FPS ay 200, nasa 249, so 250, ganyan. So, kulang. Dapat at least papalo siya ng halos 300, 290, ganyan, 295. Dapat ganon. So, kulang. Nadagdagan siya pero hindi pa rin abot ng 900. So, hindi ko na papakita sa inyo kung paano ko siya imamachine, pero papakita ko sa inyo, magcha-charge din tuloy ako nung MPS meter natin para maipakita ko sa inyo yung outcome ng gagawin kong pag-modify ulit.